si Mephibosheth po ay anak ni Jonathan. Kumbaga siya po ay apo ni Saul. Siya po ay lehitimong takpagmana at kaagaw ng trono ni David. Ngunit siya po ay isang lumpo na nangangailangan ng aruga, kaya po andun si Siba na kanyang taga-pag-alaga. Nung namatay po sa giyera ang ama ni Mephibosheth, si Jonathan, kasama ang kanyang lolo na si Saul, so dali-dali po silang tumakas at nagtago. Doon nga po sila napunta sa bayan ng Lodebar, nang ibig sabihin ay no pasture or isang bayan na desolate. At doon po natin makikita na ang buhay ni Mephibosheth ay masasabi natin para bang wala ng halaga. Kung paano nga niya dinescribe kanina yung sarili niya is isang asong patay. Alam niyo po ba sa kultura ng mga Hebreo, pag sinabing isang asong patay, ibig sabihin mo ay napakababang uri. So ganoon niya dinescribe yung kanyang sarili, isang asong patay. So ayon po sa kasaysayan dun sa kwento na binasa natin, imbis na ipapapatay ni Haring David si Mephibosheth, ano yung kanyang ginawa? Siya ay pinagkalooban ng kagandahang loob ni Haring David. Siya ay pinakuha mula doon sa Lodebar, at hindi lang yon, ibinalik sa kanya yung lahat ng kayamanan ng kanyang lolo. At bukod pa doon, siya ay hinayaang kumain doon sa dulang sa hapagkainan ng hari. Diba? Isang napakalaking grasya, kagandahang loob ang ipinakita, ang ipinamalas ni Haring David kay Mephibosheth. At ngayong umaga naman po, so makikita po natin, base sa ating pag-aaralan, kung ano po yung naging response ni Mephibosheth doon sa kagandahang loob na ipinagkaloob sa kanya ni Haring David. At ito'y maging aral nawa sa atin bilang mga anak ng Diyos, kung paano ba natin dapat mahalin ang Diyos. Na Diyos na nagbigay sa atin ng grasya, Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Paano tayo magre-response doon sa libreng kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang pinaka-main text po natin ay mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 19 verses 24 to 30. At konting background po bago mag-lead doon sa part na yon. Sa panahon po ng paghahari ni David, ang kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde laban po sa kanya. At sinubukan pong agawin ang trono sa kanyang ama. Ngunit hindi po ito basta-basta lamang nangyari in a vacuum. Kumbaga, hindi lang siya nagising na gusto na niya agawin yung trono. Ito po ay may pangyayari pong nangyari while lead to that. So, nung una po ay meron pong anak si David, yun po si Amnon, na may gusto po doon sa kapatid ni Absalom na si Tamar. Ang nangyari po, base dun sa kwento, ay hinalay po ni Amnon si Tamar at hindi po pinanagutan. She was violated. At dun po nagsimula yung galit ni Absalom. Makikita po natin yan sa 2 Samuel chapter 13. At nung mapatay po ni Absalom si Amnon, ay tumakas po siya. Ngunit dumaan ang maraming panahon at siya po ay nakabalik sa Jerusalem sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Joab. Makita po natin ito sa 2 Samuel chapter 14. At sa chapter 15 po, nagsimulang lumabas ang tunay na puso ni Absalom. So doon po natin makikita na nais niyang agawin, nais niyang kunin yung trono sa kanyang ama na si David. At pagdating po ng 2 Samuel chapter 15
verse 13, nagplano po si Absalom, kinuha niya yung loob ng ilang mga tao sa Israel at doon po nagsimula silang agawin yung trono. At nung ito po ay nalaman ni Haring David, dali-dali po silang tumakas papunta sa sila po ay tumawid doon sa Ilog Jordan. At dumaan po ang ilang panahon, pagdating po ng chapter 18, so marami po ang nangyari, dito na po napatay si Absalom. At nagsimula na pong bumalik si David sa Jerusalem. So medyo mahaba po yung narrative at yung mga pangyayari na nangyari bago yung ating main text doon sa last na binasa po natin. Pero ang bibigyan po natin ng pansin dito ay yung tagpo patungkol kay Mephibosheth. So una po nating makikita ito sa 2 Samuel chapter 16 verses 1 to 4. Tingnan po natin, basahin po natin. 2 Samuel chapter 16 verses 1 to 4. At nang si David ay makaraan sa dako panoon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito si Siba na lingkod ni Mephibosheth ay sumalubong sa kanya. So matatandaan po natin, meron pong tagapag-alaga si Mephibosheth at ang pangalan po niya ay Siba. Na may dahandang isang tuwang na asno at sa ibabaw ng mga yaon ay 200 tinapay at 100 kumpol na pasas at 100 bunga sa tag-init at isang sisidlang balat ng alak. At sinabi ng hari kay Siba, ano ang iyong ibig sabihin sa mga ito? At sinabi ni Siba, ang mga asno ay upang sakyan ng sambahayan ng hari at ang tinapay at ang bunga sa tag-init ay upang mga kain ng mga binata. At ang alak ay upang mainom nangangapagod sa ilang. At sinabi ng hari, at nasaan ang iyong Panginoon? Pertaining to Mephibosheth. Tinatanong niya, nasaan ang iyong Panginoon? Nasaan si Mephibosheth? At sinabi ni Siba sa hari, narito siya'y tumatahan sa Jerusalem sapagkat kanyang sinabi, ngayoy ibabalik sa akin ang sambahayan ng Israel, ang kaharian ng aking ama. So yun yung sinabi ni Mephibosheth, ni Siba. So nagstay daw si Mephibosheth doon sa Jerusalem. Dahil at sabi niya, ngayong no araw daw na yun, ibabalik daw sa kanya yung kaharian, yung trono. At verse 4, na nagkagayoy sinabi ng hari kay Siba, narito, iyo ang buong nauukol kay Mephibosheth, ibinigay kay Siba yung lahat ng kayamanan na nauukol kay Mephibosheth. At sinabi ni Siba, ako'y yumuyukod, makasumpong nawa ako ng biyaya sa paningin mo, Panginoon ko, o hari. So, ito po yung, bago yung ating text, ito po yung tagpo. Ano makikita natin na mayroong tagpo si Siba at si Haring David. At sinabi ni Siba na andun si Mephibosheth. Nagstay daw doon sa Jerusalem at sinabi niyang ibabalik daw sa kanya yung trono. Ngunit sa kabila po ng mga aligasyon na ito, sa mga teksto po na ating babasahin dun sa ating main text, dito po natin makikita kung ano yung tunay na intensyon, yung tunay na nilalaman ng puso ni Mephibosheth. At doon po natin makikita yung response niya doon sa grasya, doon sa kagandahang loob na ipinagkaloob sa kanya ni Haring David. At nawa ito po ay makitaan natin ng isang mabuti, magandang halimbawa kung papaano natin iibigin ang Diyos na nagkaloob sa atin ng napakalaking grasya, napakalaking habag, na kung tutuusin, kagaya po ni Mephibosheth, tayo bilang mga tao ay para ding patay na aso. Wala pong halaga. Kung tayo haharap sa iyo, Diyos, tayo ay mga alabok lamang. Pero tayo ay pinagkalooban
ng grasya ng Diyos. Now, let's go dun po sa ating main text, which is 2 Samuel chapter 19, verses 24 to 30. At si Mephiboset na anak ni Saul ay lumusong na sinalubong ang hari, at hindi man siya naghugas ng kanyang mga paa o naggupit man ng kanyang balbas o nilaban man ang kanyang mga suot mula sa araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya'y umuwi na payapa sa bahay. At nangyari nang siya'y dumating sa Jerusalem upang salubungin ang hari, na sinabi ng hari sa kanya, "Bakit hindi ka yumaong kasama ko, Mephiboset?" At siya'y sumagot, "Panginoon ko, o hari, dinaya ako ng aking lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y maghahanda ng isang asno upang aking masakyan at yumaong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. At kanyang binintangan ang iyong lingkod sa aking Panginoon na hari. Ngunit ang Panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos. Gawin mo nga kung ano ang mabuti sa iyong mga mata. Sapagkat ang buong sambahayan ng aking ama ay mga patay na lalaki lamang sa harap ng Panginoon kong hari. Gayon may inilagay mo ang iyong lingkod sa kasamahan ng nagsisikain sa iyong sariling dulang. Ano ngang matuwid mayroon ako na aking maisisigaw pa sa hari?" Verse 29, at sinabi ng hari sa kanya, "Bakit nagsasalita ka pa ng iyong mga bagay? Aking sinabi, ikaw at si Siba ay maghahati sa lupa." And then verse 30, at sinabi ni Mephiboset sa hari, "Oo, ipakuha mo sa kanya ang lahat. Yamang ang aking Panginoon na hari ay dumating na payapa sa kanyang sariling bahay." Basahin ko lang po sa ESV version yung verse 30. "And Mephiboset said to the king, 'Oh, let him take it all, since my lord the king has come safely home.'" So dyan po natin hahanguin yung ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumuluhod sa inyong harapan. Humihingi po ng grasya, ng habag, patnubay, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo magbukas ng aming mga isipan, magbukas ng aming mga puso. Nawa ang Espiritu Santo ang kumilos sa amin, nang sa ganon ay tunay at lubos naming maunawaan ang mga aral na nais niyong ipahatid sa amin. Kayo lamang po ang makita, kayo lamang po ang maitaas, Panginoon. Ito nawa ay makatulong sa amin kung paano kami mamumuhay nang naaayon sa inyong kalooban, kung paano namin ipapamuhay yung natitirang buhay namin dito sa mundo. At nawa, Panginoon, kayo lamang ang maitaas sa lahat ng aming gagawin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung titignan po natin ang buhay ni Mephiboset, wala pong ganda na makikita. Pero siya po ay pinagkalooban ng kagandahang loob ni Haring David. Ito po ay napakagandang halimbawa sa atin. At dun po sa ating pag-aaralan, meron po tayong 3 punto na titignan. 3 punto kung paano po naipakita ni Mephiboset yung kanyang pagmamahal doon sa kanyang hari. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, ano yung ating dapat maging response doon sa grasya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos? So una po makita natin dyan, the grace of God should lead us to a denial of self and a focus on Christ. So makita po natin yan doon sa verse 24.
And then, ang second point po natin, so the grace of God should help us realize the need for a humble submission to Jesus Christ's authority. At makita po natin yan doon sa verses 25 to 28. And then on verses 29 to 30, makita po natin yan that the grace of God should change our hearts from a worldly affection to an affection to Jesus Christ. So yun po dapat yung makita natin. Yun po dapat yung makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Let's go to our first point. Sabi diyan, the grace of God should lead us to a denial of self and focus on Christ. Sabi po diyan sa verse 24, at si Mephibosheth na anak ni Saul ay lumusong at sinalubong ang hari. At hindi man siya naghugas ng kanyang mga paa o nagupit man ng kanyang balbas o nilaban man ang kanyang mga suot mula sa araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya'y umuwi na payapa sa bahay. Sa matinding pangungulila po ni Mephibosheth, dahil yung kanyang ginawa, yung hindi siya nag-ahit ng kanyang balbas, hindi siya naglinis ng kanyang mga paa, nagpalit ng kanyang mga damit, sa culture po nila, this is a show of mourning. Ito po ay pagpapakita ng pagtangis. Sa matindi pong pangungulila ni Mephibosheth kay Haring David, hindi nito alintana ang kanyang pisikal na kapansanan at hindi rin niya alintana yung kanyang pangailangan. Sa bigat ng kanyang pangungulila, hindi niya hinugasan yung kanyang mga paa, ni nagputol ng kanyang mga balbas, ni pinalitan man lang yung kanyang mga damit. Sumata natin doon na si Mephibosheth handa niyang kalimutan yung kanyang sarili. Ganun siya tumatangis sa paglayo or pag-alis ni Haring David. Kinalimutan niya ang kanyang sarili dahil nakatuon siya ang kanyang isip sa muling pagbabalik ng kanyang haring si David. Ano sinabi diyan? Magmula nung araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya ay umuwi ng payapa sa bahay. Unti-unti po makikita natin dito kasi meron pong allegation na ibinato kay Mephibosheth doon sa tagpo ni Siba at ni Haring David. At dito po, unti-unti natin nakikita ang tunay na kalagayan ng puso ni Mephibosheth. So ayon sa manunulat, andoon yung kanyang pagtangis sa presensya ng kanyang hari. In a sense, in his mourning, sa kanyang pagtangis, nakalimutan niya yung kanyang sarili at nakafocus yung kanyang mata doon sa pagbalik ng kanyang haring si David. At kung i-relate po natin ito sa ating mga sarili, if we are anticipating Christ's return, or kung ano man yung mauna, kung tayo ay bawian ng buhay, makikitaan ba tayo ng sense of denial of ourselves? Or palagi na lang natin iniisip ang ating mga sarili, na masyado tayong focus sa mga bagay na nandito sa mundo, which is temporal. At mas malala pa doon, baka patuloy pa tayong nabubuhay sa kasalanan. Sa gospel po in Matthew, yung denying of self ay nilevel up po in Christ. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 24, Then Jesus said to His disciple, If anyone wants to come after me, he must deny himself.
Hindi lang i-deny yung self. Ano yung kasunod nun? Take up His cross and follow me. So hindi lang pag-deny sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating flesh, andoon yung pag-take ng cross. Cross is a picture of suffering. Cross is a picture of suffering. So tayo bilang mga pinagkalooban ng grasya ng Diyos, are we denying ourselves? Dinideny ba natin yung ating flesh? Tinutuon ba natin yung ating isip, yung ating focus kay Kristo na ating Panginoon? Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, sabi doon, put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Patuloy pa rin ba tayong namumuhay doon sa ating former self? Doon sa dati nating pagkatao na makalaman, walang ibang iniisip kundi sarili natin. Sabi dito, hindi na dapat. We should put on our new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. At sino ba ang magbibigay sa atin ng lakas para magawa yon? Hindi ba ang grasya pa rin ng Diyos? Ang grasya ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Yung last time po na nagkaroon ng couples fellowship, this was discussed by Pastor Hafelenia, John Hafelenia. And tumatak to sa akin na tayo bilang mga mananampalataya, mahirap man yung sumunod sa Diyos, mahirap man mamuhay ng mayroong kabanalan, pero hindi imposible. Hindi siya imposible. Bakit? Dahil ibinigay na sa atin ng Diyos lahat ng ating kailangan, every spiritual blessing that we need to be able to do that. The goodness of God, the loving kindness of God, the grace of God in Christ will enable us to deny ourselves and focus our eyes in Him, in Christ. Tayo po ay kagaya ni Mephibosheth, pinagkalooban ng Diyos ng lubos na kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na habang itinutuon natin yung ating isip sa Diyos, yung ating mata kay Kristo, di ba? Pag mas tinutuon natin yung ating isip, yung ating mata kay Kristo, the more na nakakalimutan natin yung ating sarili. Nakakatuwa po yung sinabi sa Romans chapter 5 verses 1 to 5. Sabi doon, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him we have also attained access by faith into His grace in which we stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produce endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love had been poured in our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.
Kaya nga, hindi na po imposible na magawa natin yung nais ipagawa ng Diyos. Yung mamuhay ng mayroong kabanalan, yung mamuhay ng mayroong takot sa Kanya, yung mamuhay ng mayroong pagsunod sa Kanya, dahil yung grasya ng Diyos, yun din po, yung mag-i-enable sa atin para magawa yung mga bagay na yun. And so, that should be our response. Sinabi dun sa ating first point, the grace of God should enable us or help us, leads us to a denial of self and focus on Christ. And then, point number 2, the grace of God should help us realize the need for a humble submission to Christ's authority. So mata po natin yan sa verses 25 to 28. At nangyari nga nang siya'y dumating sa Jerusalem upang salubungin ang hari, nang sinabi ng hari sa kanya, "Bakit hindi kayo maong kasama ko, Mephibosheth?" At siya'y sumagot, "Panginoon ko, O hari, dinaya ako ng aking lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y maghahanda ng isang asno upang aking masakyan at yumaong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. At kanyang binintangan ang iyong lingkod sa aking Panginoon na hari. Ngunit ang Panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos. Gawin mo nga kung ano ang mabuti sa iyong mga mata." So doon makita natin yung kanyang submission doon sa otoridad ni Haring David. Verse 28, "Sapagkat ang buong sangbahayan ng aking ama ay mga patay na lalaki lamang sa harap ng Panginoon kong hari. Gayon may inilagay mo ang iyong lingkod sa kasamahan na nagsisikain sa iyong sariling dulang. Ano pa ngang matuwid mayroon ako na aking maisisigaw pa sa hari?" Sa kabila po ng panloloko or allegation ni Siba sa kanya, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob. Hindi rin siya gumawa ng lusot. Pwede siyang gumawa ng lusot. Pero base po dun sa author ng 2 Samuel, particularly on this chapter, hindi siya gumawa ng lusot. Sinabi niya ang katotohanan at siya'y nagtiwala sa kung anuman yung magiging desisyon ni Haring David sa kanya. Kung siya man ay gustong ipapatay ng Haring David, kung anuman yung desisyon ni Haring David, nagpasakop si Mephibosheth sa kanya. Lubos ang kanyang pagtitiwala at paghanga kay David na handa niyang ipagkatiwala rito ang kanyang kapalaran at buhay. Alam niyo, noong time na yon, pag sinabi ng hari na pugutan ng ulo yan, ora mismo, pupugutan yan. So, nagtiwala siya, si Mephibosheth, kung ano man yung magiging desisyon ng hari. Nagpasakop siya doon sa otoridad ng kanyang haring minamahal. Ang tanong po sa atin, pag ba hindi na maganda yung mga nangyayari sa atin, so paano natin to kinakaharap? When someone slanders us, sinisiraan tayo sa ibang mga tao, ginagawan tayo ng hindi maganda, tayo ba ay nagtatanim ng sama ng loob? Tayo ba ay nagdadamdam sa Diyos? Pag hindi naaayon sa kagustuhan natin yung nangyayari sa buhay natin, hindi lang nagdadamdam, hindi lang tumatalikod, galit yung pinaiiral. Ganun ba tayo pag dumadaan tayo sa hindi magagandang bagay or pagkakataon sa ating buhay? Alam niyo po, kabaligtaran yung ipinakita dito ni Mephibosheth. Kasi unti-unti na ipapakita yung puso ni Mephibosheth.
Dahil sa grasya at awa ng Diyos, so nagawa ni Mephibosheth na ituon ang kanyang tingin sa kagandahang loob na ibinigay sa kanya ni Haring David. Ano yung sinabi doon sa verse 28? Inalala niya kung ano yung ginawa ni Haring David sa kanya. Sabi doon sa bandang huli, gayon may inilagay mo ang iyong lingkod sa kasamahan na nagsisikain sa iyong sariling dulang. So doon siya nag-anchor. So binalikan ni Mephibosheth, binalikan niya yung ginawa sa kanya ni David. Ano ba ginawa sa kanya ni David? Pinagkalooban siya ng kagandahang loob. Kaya gano'n na lang yung kanyang pagtitiwala. Gano'n na lang yung kanyang pagpapasakop doon sa otoridad ng kanyang hari. Nahanda siyang ibigay yung kanyang buhay, kanyang kapalaran, kung ano man yung magiging desisyon ni Haring David sa kanya. So tayo ba bilang mga Kristiyano, kapag ba binabalikan natin yung grasya na ibinigay sa atin ng Diyos, kapag binabalikan natin yung panahon na tayo ay kinatagpo ng Diyos doon sa krus, nung tayo ay makasalanan pa, do we have that sense of gratitude? Kapag tayo ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok, or kung meron mga taong nananakit sa atin, kaya ba nating sabihin, kaya ba nating balikan yung grasya ng Diyos at sabihin, kalooban niyo nawa, O Diyos, ang masunod? No matter how hard it is, God has given us all the spiritual blessing that we need in able to do it. Kahit na gaano kahirap, hindi siya imposible. It is possible. Which lead us to our last point. So the grace of God should change our hearts from a worldly affection to an affection to Jesus Christ our Lord. Ano sinabi sa verses 29 to 30? At sinabi ni Hari sa kanya, bakit nagsasalita ka pa ng iyong mga bagay? Aking sinabi, ikaw at si Siba ay maghahati sa lupa or dun sa mga kayamanan ni Saul. At sinabi ni Mephibosheth, O Hari, o ipakuha mo sa kanya ang lahat, yamang ang aking Panginoon na Hari ay dumating na payapa sa kanyang sariling bahay. Basahin po natin sa English. And the king said to him, Why speak any more of your affairs? I have decided, you and Siba shall divide the land. And Mephibosheth said to the king, Oh, let him take it all, since my lord the king has come safely home. And then eventually, lumabas yung tunay na puso ni Mephibosheth. Si Mephibosheth ay niloko at iniwanan ni Siba na kanyang alipin. At nung magkita sila ni David, siya ay nagpaliwanag. Nung tinanggap ni Haring David yung kanyang paliwanag, ngunit naging mabilis si Haring David sa paggawa ng desisyon. Anong ginawa niya? Hinati niya yung kayamanan na dapat ay kay Mephibosheth. Hinati niya kay Siba at kay Mephibosheth. Ngunit doon sa dulo ng verse 30, makita natin yung tunay na nilalaman ng puso ni Mephibosheth. Ano sinabi niya? Hindi na, Haring David. Ibigay mo na sa kanya lahat. Yamang ikaw ay nakauwi ng payapa sa iyong tahanan. Hindi po binigyang halaga ni Mephibosheth kung anumang kayamanan yung kanyang
makukuha. Imbis mas pinahalagahan niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang hari, at ito ay sapat na sa kanya upang siya ay maging masaya. Ito po ay isang magandang pagkakataon para saliksikin natin ang ating mga puso at itanong sa ating mga sarili, saan nandun yung ating pagmamahal? Nasa mga bagay ba na nasa mundo? O nasa mga bagay na makalangit? Alam niyo po, binigyan tayo ng malinaw na bilin ni Apostle Matthew, patungkol sa bagay po na yan. Ano po yung makita natin sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Sabi diyan, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." So nasaan yung ating kayamanan? Andito ba sa mundo? Dahil kung nandito sa mundo yung ating kayamanan, ano ang pangahulugan nun? Ang ating pagmamahal ay nasa mundo din. Saliksikin po natin ang ating mga puso. Nasaan ang ating pagmamahal? Binago na ba ng Diyos ang ating mga puso? From a worldly affection to an affection to Christ. Now, in conclusion, kung tayo po ay pinagkaloobanan ng grasya at kagandahang loob ng Diyos, nung tayo ay kanyang kinatagpo doon sa krus, nung tayo lugmok sa ating mga kasalanan, hindi nararapat mahalin ng Diyos ano po ang kalagayan ng ating puso? Sana po ay makitaan po ito ng puso na kagaya ni Mephibosheth. Pero alam niyo po, ang call sa atin bilang mga Kristiyano is mas higitan pa. Yung pagmamahal na meron si Mephibosheth kay David. Dahil yun ay isang uri lamang ng makamundong pagmamahal. In Old Testament, that is just a shadow. Pero ano ang pinaka-substance? It is Christ. Si Kristo ang sakatuparan ng pangako sa lumang tipan. Kaya kung ano man po yung nakita natin doon, let's level up. I-level up natin yun kay Hesus Kristo. Kaya as a response to God's grace and His loving kindness, there should be a sense of denial of ourselves, a sense of humility and submission in Christ's authority, and finally, a deep affection for Christ, for Jesus Christ. That He is our all in all. Alam niyo po, kung hindi ka pa tunay na anak ng Diyos, first and foremost, it's impossible to do that. Hindi natin magagawa yan. Nangangailangan mong magmanikluhod doon sa krus ng Kalbaryo. Makipag-ayos sa Diyos. Aminin mong ikay makasalanan,
at magtiwala ka na si Kristo lamang, wala ng iba ang may kakayahang magligtas sa iyo. Only at that moment we'll be able to do what God wants us to do. Purihin po ang pangalan ng Diyos.